Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Ngayong araw nito, ating pag-aaralan ang science. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Para sa Quarter 4, Week 3 to 4 ng Science 3, ang paksa natin ay pagbabago ng panahon. Para sa ating layunin ngayong araw na ito, sa araling ito, pag-aaralan natin ang mga elementong nakakaapekto sa pagbabago ng panahon sa bawat oras o araw. Bago ang lahat, ating balik-aralin kung ano nga ba ang panahon. Ang panahon ay pansamantalang lagay ng atmosfera sa isang lugar na maaaring magbago bawat oras. Pwede mong i-visit ang ating YouTube channel para makita mo ang iba't ibang uri ng panahon na kinover din natin noong nakaraang araw. Ano-ano na nga ba ang mga iba't ibang uri ng panahon? Mayroon tayong maaraw, maulap, mahangin, maulan, at bumabagyo. Ngayon naman, ating alamin kung paano nga ba nasusukat ang panahon. Una ay alamin muna natin kung ano nga ba ang temperatura. Ang temperatura ay sukat ng kainitan o kalamigan ng isang bagay. Ginagamit ang thermometer o termometro upang masukat ang temperatura, ang antas ng init o lamig. Sinusukat ang temperatura sa pamamagitan ng degree ng Celsius na nasa kaliwa at degree ng Fahrenheit na nakasulat sa kanan ng thermometer, katulad ng nakikita nyo sa inyong mga screen ngayon. Masasabi mo ang temperatura sa pagtingin sa termometro. Tumataas ito kapag mainit ang panahon at bumababa naman kapag malamig ang panahon. Nagbabago ang temperatura oras-oras. Ang sikat ng araw ang isang sanhi ng pag-init ng panahon katulad ng ating nararanasan ngayon. Ikalawa ay ang hangin. Ang hangin ay isa ring dahilan kung bakit nagbabago ang panahon. Ang anemometer ay instrumento na sumusukat sa galaw at bilis ng ihip ng hangin. Ating pagmasdan ang talaan ng panahon sa loob ng isang linggo. Ang iyong nakita ay isang talaan ng panahon na kung saan ipinapakita ang kalagayan ng panahon sa isang lugar sa loob ng isang linggo. Gumamit dito ng simbolo upang mas malinaw na maiparating ang kalagayan ng panahon sa mga susunod na araw. Ang kalagayan ng panahon ay gabay na ginagamit ng mga magsasaka, mangingisda, manlalakbay sa lupa, sa dagat at sa himpapawid. Ginagamit ito upang malaman at mapaghandaan ang kanilang pagsasaka, pangingisda, paglalayag o paglalakbay. Maaari rin itong magsilbing gabay sa mga tao upang makapaghanda kung may paparating na ulan o malakas na bagyo. Ang pagbabago ng panahon ay dala ng pabago-bagong hangin sa ating paligid. Ang pagbabagong ito ay maaaring may kaugnayan sa temperatura ng hangin at sa mga ulap na may dalang tubig ulan. Ngayon mga bata, upang mas lalo nyo pang maintindihan ang ating aralin ngayong araw na ito, naghanda ako ng isang pagsasanay. Pag-aralan ang talaan na ibibigay ko, saka sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Handa na ba kayo?
Simulan na natin. Bago ang lahat, makikita natin sa talaan ang petsa at araw, uri ng panahon, maging ang temperatura. Ngayon, para sa unang katanungan, anong uri ng panahon ang naranasan noong Lunes? Tama! Noong Lunes, naranasan natin ang maulap na panahon dahil ang araw ay nagtatago sa ilalim ng ulap. Para sa ikalawang katanungan, kailan bumuhos ang ulan? Magaling! Noong Hunyo 16 o noong Miyerkules, makikita natin na ang uri ng panahon ay maulan. Para sa ikatlong katanungan, ano ang temperatura noong Hunyo 18? Mahusay! Ang sagot ay 34 degrees Celsius. Kung makikita natin sa talaan, eto yon, at ang temperatura niya ay narito. Para naman sa pang-apat na katanungan, kailan ang pinakamataas ang temperatura? Kung ang sagot mo ay Hunyo 19 o 19, nung araw ng Sabado, ikaw ay tama. Dahil makikita natin na mayroong temperatura na 36 degrees Celsius. Ito ang nakatalang pinakamataas na temperatura sa loob ng isang linggo. Para sa panghuling katanungan, kailan naman nakapagtala ng mababang temperatura? Tama! Noong Hunyo 16, araw ng Miyerkules, nakapagtala ng 20 degrees Celsius na siyang pinakamababa na temperatura sa loob ng isang linggo. Hayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan tungkol sa ating paksa ngayong araw na ito tungkol sa pagbabago ng panahon. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM at please subscribe sa ating YouTube channel. Paki-like, comment, and share na rin. Maraming salamat!